Hello guys, good evening. Welcome back ulit dito sa ating YouTube channel, Don't Be Sad It. Once again, ako pala si Josh. For today's video, pag-uusapan natin itong sobrang trending ngayon na subscriptions dito sa ating page, no? At marami pong na-invite. Ano nga ba yung pros and cons kapag meron tayong subscriptions? So isa na nga po dito na na-invite si Biyahera, no? Panoorin natin na complete niya na po yung mga requirements na 10,000 followers, returning viewers, engagement, and yung mga qualification bago tayo ma-invite dito. So, panoorin natin saglit. Hera po dyan, eto na po. Na-unlock na natin ang isa sa mga tools ni Facebook. So, ay, inaantay ko guys, ito 3 weeks na eh. Inaantay ko siya, yung setup niya. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan, kung isang 1x2 o ano. Basta inaantay ko guys, yung setting nito na ma-set up. So, ayan, ipapaliwanag ko sa inyo guys kung ano ba talaga ang subscription. So, ang subscription guys, ang trabaho niya ay ganito. Kikita lang po si Biyahera kung magsusubscribe po kayo. Yes. Pero kapag nag-subscribe na po kayo, magbabayad po kayo every month. Para po siya, sa mga nagtatanong, kanina may in-assist ako kanina, Sir, natatakot akong i-turn on or i-set up yung kanyang subscription kasi nga po, meron nag-appear na mga amount. Para po itong Netflix, parang ganun, parang subscriptions, parang Canva or parang CapCut na meron subscriptions. Ito po yung monthly na babayaran po ng subscriber, yung mga nag-avail po ng subscription. So sila po is may monthly, i-deduct po yun automatic ni Facebook sa kanilang bank kung maglilink sila ng bank or ng GCash through online. Okay? So, ang advantage naman kapag may subscription, yung mga subscribers mo, sila yung unang makakapanood. Meron din pong kayong pwedeng i-offer ng merch, products, pwede kayong magbigay ng discount, or pwede talaga sila lang yung makakapanood ng video nyo. So, pwede nyo pong iset yun. Po, 'di ba? Napakalungkot na balita. Magbabayad kayo, magsusubscribe na kayo, magbabayad pa kayo every month. So, yun po ang trabaho ng subscription. Pero guys, hiling ko lang talaga sa mga malalaking sponsor dyan, naman na nag-i-sponsor, na baka naman mag-subscribe kayo at kayo ang magbayad ng every month na subscription ko. O, di ba? E di marami nang matulungan si Biyahera ng mga nangangailangan, guys. So, ayan ang trabaho ng subscription, guys. So, hindi ko alam kung hanggang kailan ako mag-aantay ng setup dito, yung tools ko. At ayan lang. Ibig sabihin, marami na talagang nagsusubscribe sa atin, kaya puno na yan. Naging green na siya. So, Facebook, baka naman. Okay. So, yung subscription, talagang posible maraming mag-subscribe or maraming tumulong as a content creator. Ito kasi yung pinaka way natin para ma-increase talaga yung ating earnings, no. So sure po yun, kapag may nag-subscribe, may monthly or recurring earning tayo sa mga subscribers. Yun nga, kung meron tayong mga may mga program tayo, no, na binabudgetan natin monthly. So sila po yung malaking na itutulong, yung subscribers. In a way na magsusubscribe sila diyan, tapos meron kang project, meron kang proyekto, or meron kang pag-giveaways sa mga avid subscribers mo din. So yun yung benefit naman sa kanila. So kailangan natin mag-give back din sa mga followers or subscribers natin. Okay? And bukod doon, paano nga ba ito i-set up? Kailangan nyo lang pong pumunta sa inyong professional mode, no, or sa page. Actually, sa page pa lang po ito, no, applicable. I don't know kung meron na na-invite sa personal account, pero yung bonuses usually sa page yan, tapos itong subscriptions is sa page din po. So, kailangan natin sample sa Manong Jose. Punta tayo dito. I-turn on lang natin. Okay? So, meron tayo dito kailangan ma-fulfill ng mga qualifications or requirements. Punta tayo sa professional dashboard. And then monetization. So, ito po yung subscriptions, So, predictable earnings. So, tama po yun. So, for sure, meron na tayo talagang monthly nakikitain kapag may mga subscriber na tayo. Get audience support, no? Provide a direct and flexible way for fans to support you and connect more deeply with your works. So, katulad nung nabanggit natin, kung kayo po ay may mga program, meron kayong mga sinusuportahan ng mga mga lugar, 'di ba? Or may mga pag-giveaways kayo sa mga needy, pwede po ito.
So, dito, ang mga requirements natin, kailangan natin yung watch hour, yung followers. Ayan. So, get started. Ito yung requirements, no? Ayan. So, kailangan natin magkaroon ng 10,000 followers or 250 return viewers in one month. In 1 or 60 days. Ayan. So, kailangan natin guys, may mga returning viewers talaga tayo. Lalong-lalo na guys, kung sa talaga sikat kayo na vlogger or content creator, sobrang sure ako talaga na malaki ang potential na kitain ng mga sikat talaga ng vlogger. Lalo na sa subscriptions pa lang, no? Bukod pa yung ads dyan. Bukod pa yung store earnings. 'Di ba? Malaking-malaki na to. In Canada, Australia, and UK, subscription are currently operating on an invite-only basis. So, invitation po ito, pero sa atin, di ba, pwede na nga tayo as long na ma-fulfill natin yung mga requirements. Kailangan din natin ng 50,000 post engagement, included na po yung like, comment, share, and yung mga reactions. 180,000 watch minutes. So, medyo malaki ito kung titingnan natin sa mismong number. Pero kung yung mga video mo is mahaba, 'di ba? Posible matapos ka agad 'to. Kung nagko-conduct kayo ng live event sa inyong page, mas mabilis yung matapos itong 180 minutes watch. Yan. And of course, pinaka-importante dito, dapat comply tayo sa partner monetization policy, content monetization, and yung community standard. So, ano nga ba ang dahilan kapag tayo ay nagkakaroon tayo ng mga freezing ng monetization or na hold yung ating payout dahil nga po sa mga restrictions, paggamit natin ng copyrighted music, paggawa natin ng content na walang pahintulot, walang meaningful enhancement, lahat po yan is subject po sa violation. So, mabigat po yung mga violation na yan. So, pwedeng magkaroon tayo ng permanent disabled monetization, yung pinaka-worst, or permanent talaga na hindi tayo makakapag-post, hindi tayo makakapag-upload ng mga content. At pinaka-worst talaga is ma-delete yung page dahil sa mga unusual activities, no? And sa mga ina-upload natin. So, make it sure dapat palagian nyo pong i-double check ang inyong mga pages, yung mga video upload nyo. Original content ba yan? May meaningful enhancement? And syempre pasado sa community standard. So alam niyo naman yung mga community standard, yung mga masasamang videos, alam niyo na, basahin niyo na yan. Ang dami na natin mga content regarding dyan. Pero kung sa tingin mo hindi maganda yung video at makakasama sa mas maraming viewers, pag-isipan niyo muna bago niyo i-upload. Okay, so yun lang naman guys. Thank you so much for watching. Don't forget to follow, subscribe sa ating YouTube channel, Don't Be Said It, para pag may mga bago tayong video upload, manonotify po kayo kaagad. Maraming salamat. See you again sa next video. Bye-bye!